Nagsimula tayo dito sa logo ng Officer Candidate School 1975. Mali yan. Hindi 1975. Tapos, bakit San Paul ang pangalan? So, ikutin natin. Dito tayo. Akyat tayo dito. Tayo yan. Camp Henry T. Allen. Okay? Camp Henry T. Allen. Dito kayo. Dito kayo. Bakit Camp Henry T. Allen? Nung si Douglas MacArthur ay kinuhang advisor ni Manuel L. Quezon, after na naipalabas yung National Defense Act of 1935, establishing the Army of the Philippines, o AFP, Army of the Philippines, si MacArthur ang sinabihan ni Manuel L. Quezon na i-establish yung Army of the Philippines at kailangan niya ng source ng mga officers dahil hindi kaya ng during the time ng Philippine Constabulary Academy, later on, naging Philippine Military Academy. So, nag-establish ng Reserve Officers Service School na ang first graduates ay mula sa UPROTC. 175 of them, and majority of those first graduates come from UPROTC. And ang number 1 at saka battalion commander ay si General Alfredo Santos. So yan kaya pinangalan sa kanya, di ba? So, ang Camp Henry T. Allen ay ang location din ng Philippine Military Academy. At sila din ay doon din in the same place nag-training. Yung Ross, magkatabi with the PMA. 2 months lang kanilang training kasi dati silang probationary 3rd lieutenant. Pagka-graduate nila, ang iba sa kanila ay ginawang instructor sa Philippine Military Academy. That's the link between PMA and OCS. And in the same manner, I am a PMA graduate, but I am now serving the Officer Candidate School. Tama? So ito yung sample ng mga komandan sa daman dito. Diyan sa taas, diyan ko ilalagay ang pinakaunang komandan who was then designated by General Douglas MacArthur to be the commandant of the Reserve Officer Service School. The name is Captain Bonnie Fellers. Okay? Fellers, Captain Fellers, US Army. Siya ang pinakaunang komandan. Okay? Wala pa yung picture niya, ilalagay ko dyan. Bonner Feller. And, nung naitatag siya, itong mga example lang ito, nung naging ano siya, 1975, ito yung kwento dyan. 1975, SRC yun, School for Reserve Commission. Pero kung i-atras natin, after nag-graduate ng Ross Class 1, in 1937, nagtayo ng another school. Ang tawag doon, School for Reserve Commission, 1937. At ang mga graduates sa Reserve Officer Service School serve as instructors in that school. Separate school yun, kasi karamihan doon mga NCO. Yung sa Reserve Officer Service School, galing sa ROTC. Nakita niyo yung diferensya? Ngayon, nag-gira noong 1941, nabuwag ang lahat ng school. So, yung kagaya nila General Alfredo Santos ay pumasok sa guerrilla. Battle of the Pockets, kasama sila doon. Tama? Si General Rigoberto Atienza, Santos at marami pang iba ay nag-serve doon sa Defense of Bataan. And later on, sila rin yung na-capture, kasama sila sa nagpunta dito, hanggang sa ikinulong sila dyan sa Kapasran. Yung merong prison camp dito dati, yung Japanese. Intindihan? Yes, sir. Na-release siya later on, si General Santos, and ipinagpatuloy niya ang kanyang pagiging guerrilla. And doon niya na-meet ang isang teniente na nagpatulong sa kanya, at ang pangalan nun ay si Lieutenant Ferdinand Marcos. Okay? So, 1951, walang nangyera, ibinalik ang training ng mga officers. Initially, ang pangalan ay Ground Combat School. Okay? Under sa Philippine Army Training Center. Yun yung TRADOC na yan. And 1954, ibinalik ang pangalan, School for Reserve Commission. Nawala na yung Ross. Nawala na yung Ross. Yan? So, 1954 hanggang 1959, nagpag-graduate ang School for Reserve Commission. For some reason, in-stop noong 1959, ngunit pagdating ng 1975, itinayo muli
ang School for Reserve Commission. Kaya yung nalagay, yun ang naalala nila, hindi sila nag-research. Importante, mag-research tayo, di ba? Yes, sir. So, 1975 yung nagtayo ng School for Reserve Commission doon sa Bangad, sa Cabanatuan City, ay pinangalan na SRC 1975. 1 year later, kasi ang unang pumasok in 1975 lahat, Philippine Air Force. So, 1 year later, sabi, gawin nating PC, Army, Air Force, Navy. Ganyan nyo. So, ginawa siyang AFP Officer Candidate School. At nag-operate yun from 1976, iba 75, SRC, 1976, AFP-OCS, hanggang 1979. Kuha nyo, nabuwag ulit for some reason or another. Bakit nabuwag, hindi ko alam. And in 1987, tinatag ulit kasi nagkaroon ng AFP Training and Doctrine Command, AFP TRACOM, doon sa Tanay Rizal. Kaya yung logo ng mga Class 1 daw, 1987, nakalagay sila Pioneer. Hindi sila ang Pioneer ay Honos. Tama? Kung Pioneer ng AFP-OCS, yung Class 1-1976, tama? Correct ulit? Yes, sir. Maliwanag na sa inyo. So, 1987. Tapos, nabuwag yung AFP TRACOM, di ba? For a time, ginamit mo na ang tinatawag na Candidate Officer and Soldier School, COS, 1999. Hanggang sa ginawa na siyang Philippine Army Officer Candidate School. Meron ng Philippine Navy Officer Candidate School, meron ng Philippine Air Force Officer Candidate School. Maliwanag ulit. At in 2005, natapos na yung mga building na to. Hindi pa naman tapos lahat. Nilipat na dito at ang mga plebo na naalikabukan dito dahil walang mga puno dito ay si O.C. Sharon. Kasama na rin ngayon. Si Colonel Constantino. Tindihan. So, ito yung office. That is the office of your commandant. Okay? Tapos na kasi marami kayo. Okay? Pasok yung hindi pa nakapasok. Ha? Ano? Ano bang nakita niyo yung opisina ng commandant natin? Wala nakapasok pa kayo yung opisina ng commandant? Ha? Hindi dati, nung ganito kayo, nakakapasok kayo ng opisina ng commandant? Hindi! Ngayon, iba na! Napapasok ko yung mga kalete dito sa loob. Pumangit na eh. Pinaganda natin, di ba? Yes, sir. Lahat ng classroom kasi lahat ng mga toilet, pinaganda natin. Dapat ma-maintain ng mabuti. Okay? Yan. November, tapos na yan. If you can come back after November, makikita niyo ang gawa. So, pagbaba natin sa kabilang side, ito yung makikita natin. Gross Class 1 as 1936 ay picked 5 graduates, 5 lang kasi 175 yan sila. Yung pinaka-astig lang. Na makikita ninyo, the first Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines who wore the 4-star rank ay si General Alfredo Santos. And that was in 1962. And he was succeeded in 1965 nung kanyang classmate na si General Rigoberto Atienza. Sila yung magkasama doon sa Battle of the Baques sa Defense ng Bataan. Tingnan? Yes, sir. Mayroon din presidente, Manuel Rojas. Ngayon yung maalam, nag-graduate siya dito. Ha? Yes, sir. Okay, yung mga astig. Si Captain Roman Gabino, mayroon tayong Chief Justice of the Supreme Court. Okay? Ladies and gentlemen, nakita niyo sa ating short tour, sa ating story, that the Philippine Army Officer Candidate School started as the Reserve Officer Service School in 1936. The first graduates was commissioned on June 19, 1936, and that I argue that that would be our anniversary, founding anniversary. And then, Yes, sir. the first graduates were UP ROTC graduates, so that's the link between this school and the ROTC program of the government. And later on, kaya nagkaroon na ng mga OPC, no? Yung OPC na yan, Officer Preparatory Course, graduate din sila ng ROTC, ng POTC, Commissioned Lieutenants sa Reserve Force bago sila ipinasok dito to be
CAD, no? Maging CAD sila. Ipasok sila sa regular course. And that is the reason why I said a while back, the logo of this school, 1975, nakalagay na taon dyan, mali. Ha? Yes, sir. And, ganyan ka-importante si General Alfredo Santos pinangalan sa kanya kasi sa Battle of the Pockets, siya ang hero doon. At nung siya ay nasa serbisyo na, siya ang nakapatay ng mga kilala na mga Hawk Commander doon sa Panay Island at saka doon sa Southern Tagalog. And it resulted in his promotion to 1-star general after nung napatay yung mga dalawang commander na yan ng Hawk. So ganyan kaastig ang alumnus ng Reserve Officer Service School na si General Alfredo Santos. And I always emphasize to you, graduates, that if you come from this institution, you can also be like General Alfredo Santos, Armed Forces of the Philippines.